Ipinasara ng Quezon City Veterinary Health Office ang isa umanong illegal na lechonan at maruming katayan sa lungsod. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Exclusive. Sa unang tingin, animoy isa lang itong pangkaraniwang lechonan. Matatakam ka pa sa amoy na nanggagaling sa mga iniihaw na baboy. Pero nang suyuri ng mga taga Quezon City Veterinary Health Office ang lugar, tumambad sa kanila ang katayang ito na ayon sa mga otoridad ay maliwanag na illegal. Illegal slaughtering siya. Nagkakatay siya ng sarili niya, wala siyang permiso sa gobyerno at walang inspektor na tumitingin sa mga baboy na kinakatay. Ang masaklap pa raw ang lugar na pinagkakatayan. Yung facilities nila hindi nag-mimit sa standards ng aming mga legal na slaughterhouses. Una-una, nagpa-floor dressing sila. Pangalawa, kulang yung pasilidad nila. Tingnan mo naman, ang dumi-dumi ng sitwasyon. Ilang saglit pa, hinarap na ang mga otoridad ng may-ari ng lechonan. Paliwanag niya, naghahabulang sila dahil malapit na ang bagong taon. Kasi kaya gagawin ng lechon sa 4 hours, hinahabol na lang din namin. Pero kung maramihan na, sa kamuning talaga kami nagpapakatay. Ganun pa rin po, nagkatay pa rin po kayo. Gayon pa man, hindi pa rin umubra ang paliwanag. Hindi natin alam, baka may sakit yung mga baboy na kinakatay nila o namatay na, tapos lilitsunin nila, hindi natin alam yun. Ibebenta na lang nila. Sapagkat pagluto na, hindi natin mukhang maganda kahit may sakit yung baboy. Dahil dito, kinumpis ka ng otoridad ang mga kinatay na baboy. Ipapasara ang naturang lechonan hanggang hindi tumutupad sa alintuntunin ang may-ari. Nangako naman ang may-ari na aayusin nila ang lahat sa lalong madaling panahon. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Bukod sa pagiging beauty queen, natupad na raw ni Miss Universe Philippines Maria Venus Ra ang kanyang matagal nang pinapangarap. Ano kaya ito? Alamin yan sa chika ni Nelson Canlas. Naging abala si Miss Universe Philippines Maria Venus Ra kasama ang ilang beauty queen sa pagpapasaya ng mga bata kahapon. Treat ng mga beauty queen ang panonood ng isang international circus. Ang mga bata excited sa kanilang lakwatsa. Ano masasabi mo dun sa show? Maganda po. Maganda? Ikaw? Maganda. Kaya mo bang gawin? Po, hindi po. Merry Christmas! Merry Christmas po. Todo ang ngiti ni Venus. Pagpapatunay lang daw ito na masaya ang naging Pasko niya. Naibulong sa amin ni Venus. Natupad na kasi ang kanyang pangarap na makabili ng kotse. Yung car naman, second hand naman yun, te. Hindi na ako mag-tricycle. Pero ang isa pang ikinaka-proud ni Venus, naumpisahan na raw niya ngayong taon ang ultimate gift niya sa kanyang ina. Pinapagawa na raw niya ang kanilang bahay sa Bato, Camarines Sur. Hindi pa siya tapos, pero at least nasimulan na. Oo, so yun, dream come true yun para sa akin at para sa family ko. Simula pa lang daw ito dahil nararamdaman daw ni Venus na mas malaki ang pangako ng 2011 para sa kanya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Vic Soto, hindi raw tatanggi sa anumang hihinging regalo ni na Oyo Boy Soto at Christine Hermosa para sa kanilang kasal. Mamaya na yan. Ivan? Salamat, Bianca. Away pamilya ang isa sa mga anggulong tinitingnan sa pagsabog ng isang gift bomb sa Taguig kung saan isang ginang ang namatay. Kaya sa ngayon, itinuturing na suspect ang ilan sa mga kaanak ng biktima. Nakatutok si Emil Sumangit. Hindi lang 3, kundi 5 ang granadang itinanim sa loob ng kahon ng regalong sumabog na ipinadala sa Filipino-Chinese na negosyante na si Yvonne Chua. Patay si Chua kahit pa lumabas sa paggulong na investigasyon ng Taguig Police na isa lamang sa 5 granada ang sumabog ng buksan ng biktima ang regalo. Ang 4 na iba pa'y nahulog umano sa kahon at gumulong sa flooring ng sala kung saan sinasabing nakapwesto ang biktima nang buksan ito ang regalo. Yung isa ay naka-connecta dun sa wrapper. Pagbukas siguro nung wrapper o nung box, natanggal din yung packaging, yung masking tape ng isang granada. Yun ngayon yung sumabog. Isa sa mga tinututukan ngayon ng binuong task group Chua ng PNP, ang kombinasyon ng mga serial number na nakaukit sa mga granadang hindi sumabog para matukoy kung saan galing ang mga ito.
Hawak na rin ng pulisya ang sulat kamay ng mga mensahe na nakapaloob sa kahon ng regalo. Pati na ang cellphone ni Chua kung saan sinasabing nakarehistro pa sa inbox sa mga bantang natatanggap nito bago ang pagsabog. Pinagalaw na rin ng Task Group Chua mga intelligence officer nila sa field para tukuyin kung sino ang babaeng nagatid ng regalo sa ancestral house ng mga Chua sa Parañaque bago ito i-deliver sa kanilang bahay sa Mahogany Subdivision sa Taguig. Ayon sa investigasyon, nagpakilala ang babaeng nagatid ng regalo sa security guard ng mga Chua bilang kasambahay ng Inan Yvonne. Kinuna na rin ang statement ng mga pulis ang security guard na tumanggap ng regalo para mailarawan ang mukha ng babaeng nagatid ng gift box para sa artist sketch at ang plate number ng taxi na sinakyan ng babae. Sa ngayon, itinuturing ng Taguig Police na suspect ang buong pamilya ng biktima. Kabilang na rito ang mister ng biktima na si Vincent na wala raw sa bahay na maganap ang insidente, ang ina ni Yvonne at ang mga kasambahay ng pamilya. Sinisiyasat na rin ng pulisya ang gulong may namumuong away sa loob ng pamilya Chua na pawang mga nasa real estate business. Meron nga kaming narinig na ganong issue. So, kino-consider namin yun, iniimbestigahan namin yun, yung angulo na yun. Meron yata sa business and family dispute. Tiniyak din ng mga otoridad na isolated case ang insidente. Wala raw dapat ikabahala ang publiko dahil wala itong kinalaman sa terorismo. Ang pamilya Chua naman, maila pa rin sa media at ayaw magpaunlak ng panayam. Ang Philippine Bomb Data Center magpapakalat na rin ng warning posters para ipaalam sa publiko kung ano ang gift bomb. Malalaman daw ang mga palatandaang kaduda-duda ang kahon ng regalong ating natatanggap kung ito'y may protruding wires o mga nakalawit na kable sa gilid ng kahon. Magduda rin daw kung mali ang spelling ng pinadalhan ng regalo kung walang return address. Sangkatutak ang nakabalot na tape, sobra-sobra ang selyo at may mancha o discoloration sa kahon. Sa oras na makatanggap daw ng ganito, isecure muna ang area, iwan ang kahon sa isang isolated spot at tumawag sa pulis o sa DILG hotline 117. Emil Sumangil nakatutok, 24 oras. Susunod, ang nakamamangang pagtatanghal ng acrobatic circus. Larong hockey sa Amerika nauwi sa Rambol. At pagkatapos ng mga malapiestang kainan, alamin kung ano-ano ang mga bagong dieta at exercise. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.